At bumaba siya at yung anak niya na lang ang pinasakay. Pagdating sa isang umpukan uli, napakawalang galang na anak, pinaglalakad ang ama. At sumakay ang ama at sa isa uling umpukan, sabi nung mga tao, napakawalang pusong ama, pinaglalakad ang anak. At ang ginawa nila, hindi na sila sumakay. At sa isa uling umpukan, napakatangang mag-ama. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, pag pinakinggan mo ang tao, mapapagod ka. Pero kapag salita ng Diyos ang tinaludtod mo, hindi ka mapapagod. Ang tumatanda ay yung walang pangarap. At ang nananatiling matanda ay yung maliliit ang pangarap. Because if your dream you can do it by yourself, then you will not be strong. But when you dream big dreams, if you bring impossible dream, tatawag ka lagi sa Diyos. Faith will not work without risk. Ang pananalig po hindi kikilos ng walang panganib. Kaya nga sabi nung isa, to be successful, be delusional at times. Ano po yung delusional? Na ikaw ay parang nahihibang, na naniniwala na makakamit mo yung pambihira mong pangarap. Wala pong maniniwala sa iyo. Laging tandaan mo po yan. The wrath of people is not really wrath, but it is jealousy. Because they desire to do what you are doing, but they don't have the guts. Gusto nilang gawin yung iyong ginagawa, pero wala silang lakas. Kaya magpatuloy ka lang at laging tiyakin mo, magtatagumpay ka. Amen. Magtatagumpay ka. At ang mga matatagumpay, laging masaya. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang mga matagumpay ay laging masaya. Pag tinanong mo kung bakit masaya, may pera ka ba? Sabihin mo, basta ako'y masaya. Pag sinabi mong meron, pahiram. At pag hindi ka nagpautang, may problema ka. Basta laging sabihin mo, ako'y masaya dahil si Jesucristo ay masaya. Amen. Hallelujah. Hanggat hindi ka maligaya sa Panginoon, hindi ka po liligaya sa ibabaw ng lupa, magpakaligaya ka muna sa Panginoon. Hallelujah. Dalawang panauhing Amerikano, ang isang Australiano, isang Amerikano. At nakita mo ang pagkakaiba ng dalawa. At dito mauunawa mo na kung ano ang iyong tinatayuan, yun ang iyong makakamit sa bawat mensahe. Kaya napakahalaga. Napakaganda. Pinag-aralan ko ang linya ng buhay ni Eva at ni Adan. Ni Adan at ni Eva. Tatlo po ang naging anak ni Eva at ni Adan. Si Cain, si Abel, at si Seth. Si Seth ang naging kapalit ni Abel. At si Cain ay nagkaroon ng pamilya. At si Seth ay nagkaroon din ng pamilya. At kapansin-pansin habang binubulay ko ito dahil ito ay lilinya doon sa mensahe ngayong umaga. Nagumpisa ay kay Seth, kay Enos.
At ang kapansin-pansin po, bago sila nagkaanak, 65 years before, 75 years. Pero ang pinakamatindi po ay si Noah, bago nagkaanak, 500 years. Sa bagay, mahaba ang mga taon ng buhay nung panahong una. Kaya from Seth to Enos to Kenan, Kenan to Jared, and to Jared to Mahalalel, and to Mahalalel, Enoch. Si Enoch po ay may isang pag-uugali, at ito po ay yung dominance of fellowship with God. Lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Wala ka pong talo if you have daily fellowship with God. Amen. So si Enoch po ay nagkaanak at ang kanyang naging anak ay si Methuselah. Ang Methuselah po ay pangalan ng lalaki. At si Methuselah ay nagkaanak at ang pangalan ay Lamech. At ang ikasyam na sumunod, ang anak ni Lamech ay pinangalan ng Noah. At ay si Noah ay nagkaroon ng 3 anak, si Shem, si Ham, at si Japhet. Kaya po ito tinutukoy ko sa inyo. Wala ka pong talo dahil ikaw ay nasa lahi ng Panginoong Heso Kristo. At ang gagawin mo lang ay magiging maalab sa Kanya. Ngayon po'y mahal na araw. Tingnan mo ang iyong balak. Baka puro jamming lang yan. Wag po. Meron tayong mahigit na 300 days. Bakit naman hindi itong buong mahal na araw ay gugulin natin para sa pakikipagniig sa Panginoon? Ang mahal na araw po ay days of fasting and abstinence. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Pero marami pong tao, ito'y itinakda para maglitsunan, para pumunta sa mga resort. Pero laging tandaan po natin, pag sinabing resort, that is not really the sort. My resort is God only. Ang tanging takbuhan ko't kailangan ay tanging ang Diyos. Kaya kailangan ikaw ay magsanay na hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Igalang natin sila, pero unahin mo muna ang Panginoon. Huwag kang papipigil sa kanila. Hello? Laging tandaan mo, ang unang kalaban mo'y sarili mo. Ang pangalawang kalaban mo'y kasama mo sa bahay. Pero huwag kang papipigil sa kanila sapagkat ang Diyos ang pinakamahalaga. Pagkasama mo ang Diyos, wala kang talo. May kalungkutan pero panandalian lang. Kaya kailangan ikaw ay magsikap na katulad ng usa. Lagi nating inaawit ito. As the deer panted for the water. Yung turo ng Panginoon, one of the beatitude. Ano po ang sabi ng Panginoon? Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala pong taghirap sa mga anak ng Diyos. Araw-araw po ay araw ng pag-aani. Every day is harvest time. Every day is reaping time. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga itinanim mo 5 years ago, aanihin mo ngayon. Yung itinanim mo 4 years ago, aanihin mo bukas. Amen. Yung itinanim mo. So, on and on and on and on, each day is harvest and reaping time. Because we have planted. Kaya nga, kung iyong iintindihin, walang Kristiyanong dapat maging mahirap dahil ang tatay natin ang may likhat lang ng langit at lupa at may-ari nito. At ang kanya atin din. Amen. Kaya nga ang iyong binhi na itatanim, sa araw-araw magpuri ka.
at magpasalamat sa araw-araw. That is seed. If you praise Him, you are planting a seed. If you thank Him, you are planting a seed. And you will have harvest. Kaya nga po, sa simbahang ito, this is our season of harvest. Hindi ninyo na-appreciate. Kung maunawaan mo lamang po, ito, pagmasdan mo. Ang inyong pastor ay may broadcast sa radyo at telebisyon. At akala ng mga tao, simbahan ang nagtutustos dito. Kaya kailangan kayo maging mayaman para kayo ang magtustos doon sa broadcast. Because you are identified with the ministry. Tinanong ni Pastor Kenneth ang isa naming kaibigang multimilyonaryo na mag-broadcast. At siya takot mag-broadcast dahil ang broadcast, bayad ka lang ng bayad. Pagkakabayad mo, maghahanda ka na uli ng bayad next month. At walang tatagal kung wala siyang katulad ni Enoch. Sabi ni Job, magpakadalubhasa ka sa pagkakilala sa Diyos. And Enoch has a daily, consistent fellowship with God. Alam mo po yung panghihina ng iyong katawan? That is a sign that you need fellowship with God. Hindi po para magkasakit ka, yan po ay para mag-alab ka sa Diyos. Hello? Kaya nais kong intindihin ninyo ngayong mahal na araw, kaiba po ito. Kaibang-kaiba ito sa atin at kung maniniwala kayo, ikaw ay magiging ibang-iba. Ang kasaganaan po ay hindi sa pagkakaroon ng pera. Ang kasaganaan po ay sa nilalaman ng puso natin at ng ating isipan. Kapag ikay maligaya sa Diyos, daig mo pa ang mga bilyonaryo ng alabang. Hindi ninyo naunawaan. Pag maligaya ka sa Diyos dahil ang pera hindi nakakapagbigay ng kaligayahan, ang Diyos ang magbibigay ng kaligayahan para ikaw ay paligayahin. Amen. Kaya nga sabi nung isa, sabi nung iba, masama ang mayaman. Sabi naman nung ilan, masama rin ang mahirap. Pero kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, ikay yayaman. Mayaman o mahirap, may panahon ng kalungkutan, naniniwala ba kayo? Pero ang sabi niya, mas maganda nang umiyak sa loob ng bagong Mercedes-Benz. Nakita po ninyo yon. Bakit mo pahihirapan ng iyong buhay samantalang ikaw ay anak ng Diyos? Amen po ba? Kailangan makita mo ngayong umaga, Linggo de Ramos, araw ng palaspas. Kailangan makita mo para ikaw ay maging bagong-bago. At ang unang gagawin mo, magkaroon ka ng blessed are those who hunger and thirst. Who hunger and thirst. Ano po ang iyong iniisip pag ikay gutom? Bubuksan mo ang rep. Titingin ka kung meron kang pwedeng makain at makutkot para iyong remedyohan ang kalam ng sikmura. At kapag ikay nauuhaw, gusto mong makainom ng malamig na tubig. Kaya nga po nais kong iyong maintindihan, pinagpala, maligaya, napakapalad at nakaiinggit ang isang, anong sabi? Blessed are those who hunger and thirst, na wala kang hinahangad, kundi ang Panginoon. At wala kang kinauuhawan at kinasasabikan, kundi ang Panginoon. Eh, ba't naman hindi ko kasasabikan ng Panginoon? Sa 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay, napakain niya ang 20,000. Ang nakalista ay 5,000. Pero ang sabi doon, not counting the children and the women. It's around 20,000 ang pinakain ng Panginoon sa 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay.
Inulit yun sa ikalawang pagkakataon dahil hindi sila natuto. Hindi nila natutunan na ang Panginoon ay Panginoon na laging nagpapala. Kaya gumawa siya ng ikalawang himala. 4,000 naman ang pinakain sa pamamagitan ng 7 tinapay. Kaya nais kong ipaunawa, laging apaw pag magpala ang Diyos. Kaya kailangang ipakita mo ang apaw na pagpapala sa iyo dahil ikay galak na galak lagi sa Diyos. Huwag kang laging nalulungkot na parang dala mo ang bigat ng mundo. Ipagkatiwala mo ang lahat ng kabalisahan mo sa Diyos at ikay magkakaroon ng kapayapaan. Alisin mo ang takot sa tao at magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Pag may takot ka sa Diyos, dadaloy sa iyo ang karunungan. Remember this, your money is in the wisdom that comes from God. Amen? Ang pera mo ay nasa karunungang isisilid sa iyong puso ng Diyos. At kapag ikaw at sino ang mapagpapala ng karunungan mula sa langit, mauubos yung pera mo, kamamaktol mo at kasisimangot mo. Pero kapag ikay maligaya sa Diyos, rejoice in the Lord forevermore. Evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. Kailangan po yan ang ating asal. Laging nagagalak sa Panginoon. Amen? May kumikirot sa tagiliran, magalak ka sa Panginoon. Hello? Kaya nga po, kami dumaraan din sa mga hirap at kirot ng katawan. Pero ito ang lagi kong sinasabi sa Diyos. Sabi ng Biblia, ikay dakilang manggagamot at ako'y naniniwala. Kaya ako nagtitiwala na ikaw ay aking dakilang manggagamot. Dahil sa sandali na hindi ko siya pinagtiwala at ako'y nag-alinlangan, ang sasalo sa akin ay taong manggagamot. At ang taong manggagamot ay merong bayad. Ang Panginoon ang bayad lang ay pagpupuri at pagpapasalamat. Kanino ka pa magpapagamot? Sa Diyos na ang hinihingi lamang ay papuri at pasalamat sa Kanya. I cannot preach the word if I do not practice it. Amen po ba? Nais ko habang bata pa kayo, laging ilagay ninyo sa isipan ng Diyos. Tapos na ang mga ninuno natin, bago ka nang nilikha at ang Diyos ay gagawa sa iyo kung papayag ka. Amen? Hallelujah! 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 Sabi nung awitin, my heart and my desire is that Philippines worship you. Lagay po ninyo yan sa inyong puso. My heart and my desire is for Philippines to worship you. Kapag yan ang iyong laging pintig ng iyong puso, mawawala ang mga drug addict, mawawala ang mga iskalawag na pulis. Because people are all worshiping God. Nangyari po ito sa isang bansa na isla. Nawala ang mga preso dahil lahat ay sumasamba na sa Diyos, yung mamamayan ng isla. Nawala ang lahat ng kahirapan dahil lahat ay sumasamba na. Ang kailangan ng Pilipinas ay mga sasamba sa Diyos. Kaya pag-alabin mo ang buhay mo ng pagsamba. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay hindi matatalino. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga wasak ang buhay na matututong sumamba sa Diyos. Kaya ngayong Linggo de Ramos, pagpasyahan mo at mangako ka sa Diyos na araw-araw sasambahin mo siya. Hallelujah. Mawawala ang sakit at karamdaman sa iyong katawan. Huhupa ang mga varicose vein mo sa iyong binti. Mawawala ang mga rheumatoid arthritis kapag ikay laging nagagalak sa Diyos. May kakilala akong 2 napakahusay na doktor at hindi sila iba sa akin. Pero at age 70 and 78, hindi nila mapagaling ang kanilang sakit. Pero napakarami nilang pinagaling.
At yung doktor na nagsabi sa akin, mamamatay na ako dahil sa laki ng tiyan ko at bigat ko. Pero hindi ko pinaniwalaan ang sinasabi ng tao dahil ang sinasangguni ko lagi ay ang Diyos. At pagkalipas ng ilang panahon na wala yung bigat ng aking timbang, hindi sa exercise, hindi sa diet, sa pagsamba sa Diyos. Hello. Pag sumasamba ka sa Diyos, matututo kang mag-ayuno. Hindi ka nag-aayuno para pumayat, nag-aayuno ka para ialay mo sa Diyos ang buong mong buhay. Kapatid, mahal na araw, huwag mong sayangin ito sa paglilimayon. At patigilin natin ang pagpapako sa krus sa Pampanga. Patigilin natin ang paglakad nila sa penitensya nilang hinahataw ang likuran. Yun po'y kamangmangan at gawa ng dyablo. Iisa ang Jesus. At inialay niya ang kanyang buhay para sa kalayaan. Kung ano man ang nagpapabigat sa iyo, ngayong Linggo de Ramos, palalakasin ka ng Panginoon. Aming Ama, salamat dahil napakatindi ng pag-ibig mo sa amin. At ikaw ang pumili sa amin at kami itinakda mo sa pamumunga. Bungang nananatili. Kaya kasihan mo kami ng iyong makapangyarihang Espiritu. At nang sa gayon, hindi maubos ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. So, ang titulo ng mensahe, World is changing, Word is unchanging. Kaya kung mapapansin po natin, ang pagkakaiba ng dalawang salita na magkaiba ay letter L. So, kung mapapansin po natin, ang daigdig ay nagbabago. Dati ang awitin, around the world in 80 days. Kung naalaala ng ilan, yun po ay sumikat na awitin. Sa paligid ng daigdig, sa loob ng 80 araw. Pero ngayon po, yun pong spaceship ay naglakbay ng 4 times in a day sa buong sangsinukom. So the world is changing. At dito makikita po natin kung hindi ka magiging matalino between scientific truths and theological truths. May pagbabago po, pero laging iugnay mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang likha ng tao ay karunungan lamang ng Diyos. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. At kung ating uunawain, ang 15 kilometers speed ay pinagtalunan pa sa proposal na magtayo ng railroad transportation sa Amerika. Pinagtalunan po yun. At ang contention ng mga abogadong against sa pagtatayo ay baka raw masira ang mga pananim pag dumaan ng 15 kilometer speed ng train. Pero ang mga bullet train ng China, ng Japan ay napakatutulin. So dito makikita po natin ang tao ay maraming kinatatakutan. Pero kapag ang tao ay natutong magkaroon ng takot sa Diyos, wala na siyang ibang katatakutan kundi ang Diyos at siya ay makakapangarap na sa pangarap ng Diyos.
Kaya dito po tayo magsisimula. Nais kong inyong maintindihan ang salita lamang ng Diyos ang mapagkakatiwalaan. At kung mapapansin natin, yung 12 alagad na personal na Bible study ng Panginoon, iisa lang ang natira sa krus, si Juan. At ang kaibahan ni Juan, wala siyang takot sa tao dahil siya'y puspos ng pag-ibig sa Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailangan patindihin mo ang pakikipag-ibigan mo sa Diyos. Wala sa hanap buhay. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti na matuto tayong mabuhay sa isang buhay na pagsamba sa Diyos. Nagbabago ang daigdig, pero ang salita niya ay hindi nagbabago. At dahil ang salita ay hindi nagbabago, kailangan sa salita ng Diyos tayo magtiwala. Sa Psalms 119, verse 89, napakaliwanag po doon. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay nananatili sa langit. Sa Matthew 24:35, kailangan makita mo po, salita ng Diyos lamang ang dapat nating pagtiwalaan. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kung ano ang salita ng Diyos, yun po ang gagawin ng Diyos. Kaya napakaganda at napakahalaga na iyong maunawaan. Bakit hindi naniwala yung kasama ng Panginoon after na siya ay mabayubay sa krus at mamatay? Bakit? Bakit sila ay hindi nagtiwala sa Panginoon? At kung mapapansin natin, ang Bible study ng Panginoon ay pagtatanungan. Nagkukwento ang Panginoon to create questions. Kaya nung ikwento niya, na magigiba ang lahat ng nakatayo doon sa yung templong itinayo for 46 years sa panahon ni Herod the Great. 46 years na itinayo. Kaya sabi niya, lahat ito'y magigiba. At ang nakahahamon pa sa salita ng Panginoon, gibain ninyo yan at sa loob ng 3 araw, itatayo ko yan. So, doon ay pinakita ng Panginoon ang isang napakahalagang katotohanan na kay Hesus Kristo ang iyo at aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nga, kailangan matutunan mo yung katotohanan upang ikaw ay lumaya sa kapansanan. Pag nabuhay ka sa katotohanan, lalaya ka sa isipan ng kahirapan. Laging tandaan natin, to be poor, it is an attitude and it begins in the mind. To be wealthy, it is also an attitude and it starts in the mind. Kaya, it is our choice. Ano ang gusto mo? Mahirap ka? Isipin mo laging mahirap ka at ma-attract mo yung kahirapan. Isipin mo laging may sakit at madarami ang sakit sa iyong katawan. Kaya, kailangan yung ating iniisip ay laging pawang kabutihan at ang mabuting isipan lamang ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, magikaring mapanuri. Sabi nung isang aklat at siya ay dalubhasa sa kasulatan. Sabi nung aklat, we are not receiving answer to our prayer not because we are worthy, but because we are needy. So, nagbulay ako doon sa kanyang statement na yon. Hindi ko agad tinanggap. At habang ako'y nagbubulay, iba na ang statement ko. I am worthy to receive all answers to prayer. And from whom did I get my worthiness? From Jesus Christ. In Jesus, we are all worthy. But at the same time, I am needy. Because I am worthy and still I am needy, kaya kailangan ko ang Diyos araw-araw because I need Him every day. Ewan ko sa inyo, pero kailangan ko ang Diyos 24 oras araw-araw. Kaya nga,
nabuo sa akin ang tatlong salita habang nakikinig ako sa banal na Espiritu dahil hindi ako pwedeng magsarili ng ituturo. Kaya marami ang lumalamlam at nagiging balisa sa kanilang pananampalataya sa kadahilanan na wala silang personal na maalab na fellowship with the Lord. Kaya nga sabihin ng Panginoon, ang lahat ng iya'y magigiba at wala ni isamang batong matitira. At dahil interesado yung mga tinuturuan ng Panginoon, ang kanyang mga alagad, may dalawang tanong sila. When shall this thing be? Kailan ito mangyayari? At ang ikalawang tanong nila, what will be the sign of your coming? Laging tandaan mo po, napakahalaga po sa pag-unlad ng pagtatanong. When, why, what, how? Pag ikaw ay nasa malaking problema, hindi yung katalunan mo, yun ay daan sa katuparan ng pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Laging tandaan mo, walang nagtagumpay na hindi isinalang sa matinding pagsubok. Walang magtatagumpay na hindi daraan sa mga problema. Dahil linikha tayo para maglutas ng problema. At kapag nalulutas mo ang iyong sariling suliranin, malulutas mo rin ang suliranin ng iba. Sa problema mong pansarili na nalutas mo, pero sa problemang lulutasin mo sa pamamagitan mo, ikaw ay babayaran. Yan nais kong iyong maintindihang mabuti, magtiwala kang lubusan sa salita ng Diyos. Tatlong salita: abiding, accompanying, and accomplishing. Pananatili, pagsama, at pagsasakatuparan. Kaya habang bata, dapat ang mga bata ay matutong magtiwala sa Diyos. At ang mga matatanda ay mangarap ng imposibleng pangarap habang siya ay nagkakaedad. Huwag kang titigil sa pangangarap ng imposible. Dahil kapag hindi imposible ang pangarap ng isang tao, hindi niya kailangan ng pananalig. Kaya ako ay tuloy-tuloy sa tagumpay, hindi ako. It's about the faith of Jesus. It's about the joy of Jesus. It's about the grace of Jesus. So na ipagpapatuloy ko ang kanyang pagkatawag sa akin dahil una, nabubuhay ako sa pananalig niya. Sa Galatians 2:20, pakikita ko po sa inyo, it's not my faith, it's the faith of Jesus. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So the faith of Jesus is available to everyone for the asking. And the faith of Jesus, nagpatigil po ito ng mga bagyo. The faith of Jesus, nagpamulat po ng mga bulag. The faith of Jesus, nagpagaling ng mga may sakit. Kaya nung isugo niya ang kanyang mga alagad, preach the gospel and heal the sick. Kaya kailangang lahat ng anak ng Diyos ay nagpapagaling ng may sakit. Pero paano kang magpapagaling ng may sakit? Ikaw mismo ay pumupunta sa tao para magpagamot. Ay ang sabi ng Biblia sa James, meron bang may sakit sa simbahan? Pumunta kay pastor. Hello? Ito po'y katotohanan, kailangan ang maunlad ay ang simbahan, hindi ang pagamutan. Hindi ninyo narinig? Kailangan maunlad ay simbahan, hindi ang pagamutan. Kung susunod lamang tayo 100% sa salita ng Diyos, laging tandaan mo ang pananalig po'y mapanganib. It is a matter of life and death.
Pag nanindigan ka na ikaw ay magaling na sa mga latay ni Jesucristo, sa kasisidhi ang iyong pagkahilo. If faith is easy, marami na po na nabuhay. Kaya sabi ng Panginoon, pagbalik kaya ng anak ng tao, may madatnang kaya siya sa Green Hills na may pananalig. When the Son of Man return, shall He find faith with you? So do not waste your faith. The faith that Jesus Christ has invested to every one of us. Hindi po pagpapatiwakal ang manalig na ikay magaling na. Ipagsabi mong ikay magaling na dahil sa mga latay ng Panginoong Hesukristo, pero ano ang naririnig nating patotoo? Nahihilo. Hello? Bumababa ang mga bumababa, pero pag tumaas ang iyong pananalig, lahat ng mababa ay magiging normal. So it is always faith whenever we are confronted with impossible situation. You have to activate your faith. I live, not I. Hallelujah. Ako'y nabubuhay, hindi ako. Ano po yung not I? I live in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me. I live, yet not I. So I pertains to my flesh. The letter I, pertains to my intellect, to my reasoning, to my logic. But I surrendered my I, and I allow Jesus to govern my life, to be in control of my totality of life. Kaya hanggang ngayon, sa edad kong 70, mukha akong 70. Amen. Yung iba kasi, pag sinasabi, ako 70 years old na, pero I look 60 years old. Huwag kang magyayabang sa sarili mong labi. Bayaan mong iba ang makapuna. Amen. Pag sinabi ng iba, mukha ka na pong 80, okay lang. Nagdidiwang ako dahil ang katotohanan ay 70 pa rin. Amen. Pag sinabi naman ng iba, mukhang 60 ka lang, Bishop, mangungutang yun. Amen. Kaya nga po, nais ko ipaunawa, paniwalaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen. Amen. At age 70, hindi ka ma-devastate ng lahat ng kasiraan sa paligid. Why? Because you are very strong inside. You are very strong inside, and that strength inside will come outside and affect many lives. Nakukuha niyo po, magpakalakas ka dito. Pag malakas ka dito sa iyong puso, pag malakas ka sa iyong puso, walang makakasira sa iyong sigalot ng kapaligiran. Kaya sabi ni Habakuk, kung gayon ako'y magdiriwang sa Diyos, magtagutuman, mamatay man ang lahat ng hayop sa paligid, matuyo man ang lahat ng pananim sa lupain, ako'y magagalak pa rin sa Panginoon. That is faith. Amen po ba? You don't need faith if you have 1 million pesos. You don't need faith if you have everything in order. But when things that are in order become a disorder, that is the time to exercise faith. Why wait for the disorderliness of things when you can trust Him while you are blessed? Bakit hindi ka mabuhay sa pananalig habang maganda ang kapaligiran? Bakit hindi ka mabuhay sa pananalig hanggang ikay may hanap buhay? At nang sa gayon, mawala man ang hanap buhay, ikay may pananalig pa rin sa Diyos, at ang mga may pananalig na nawala ng hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Bakit mo sisisihin ang Diyos sa pagkawala ng iyong hanap buhay? Hindi ang Diyos ang may dahilan, ikaw. Kailanman ay hindi nagkamali ang Diyos, basta may nangyaring hindi mabuti sa atin, tayo ang dahilan ng ating pagkasira. At ang gagawin lamang natin, magbalik loob sa Diyos para ayusin niya ang mga nasira. Kaya napakahalaga at napakaganda po na iyong unawain. The abiding presence of God, the accompanying presence of God, and the accomplishing presence of God.
Ang akin lamang gagawin ay maniwala sa Kanya all the time, every season, in all circumstances. My obligation is to believe Him. Another thing, sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10, then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. So ito po ay panahon ng araw ng pagsamba. Itong panahong ito sa maraming taon, because sila ay napatapon, at sa maraming panahon hindi sila nakapagdaraos ng pagsamba sa Jerusalem. And this is the time, kahit wasak pa ang templo, kahit wasak pa ang bakod, sila ay kailangang huwag maapektuhan ng kasiraan sa kapaligiran. Nang ibig sabihin, ang inyong puso at ang inyong kaluluwa ituon ninyo sa Diyos kahit na ang kapaligiran ay hindi maayos. For the joy of the Lord is your strength. Ang galak ng Panginoon ang inyong lakas. At sila ay nasa pag-repair ng bakod. Kaya sila ay tigil sa lahat ng hanap buhay at sila ay napapagod na. Pero dahil sila ay natutong ang galak ng Panginoon, ang pagkunan nila ng lakas, na itayo ang guhong bakod in 52 days. At lahat ng nagtrabaho doon, puro volunteer, walang mga sweldo. So the joy of the Lord is your strength. And then thirdly, sa 2 Corinthians 12:9, laging tandaan po natin, the faith of Jesus, the joy of the Lord. And then, ang sabi rito, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Napakatindi po nito. Most gladly. Ano po ang ibig sabihin ng most gladly? Buong katuwaan. Sukdulang ikatutuwa ko kung magkagayon. Sa halip na mag-alala, ikararangal ko kung magkagayon ang lahat ng aking kahinaan. Nang sa gayon, ang kapangyarihan ni Kristo, anong sabi? Ay manatili sa akin. So ano raw, ang pagmamalaki mo, hindi ang iyong bagong bahay, hindi ang iyong bagong sasakyan. Ang ipagmalaki mo sa kabila ng iyong nararamdaman, ikaw ay matibay at matatag pa rin. Amen? Sa kabila ng iyong mga bayaran, laging tandaan mo, yung bayaran mo ay nagamit mo na. Yung mga bills payment, dapat magdiwang ka pag nagbabayad ka. Yung huwag kang malulungkot na, bakit ba laki ng bayaran mo? Ay, nakain mo na yun eh. Hello? Naibili mo na ng muebles yun, inuupuan mo na at kupas na nga sa kauupo mo, tapos malulungkot ka sa pagbabayad. Ginamit mo na bago ka singilin. Nakukuha niyo po. Kaya pag ikay natutuwa sa pagbabayad ng iyong bills payment, ang Diyos ay tutusto sa mga nagagalak at natutuwa. Amen? Dahil ikay nagpapasalamat, nagdidiwang ka dahil may nagtiwala sa iyo na ikaw ay magkaroon ng salaset na wala kang bayad kahit 5 at hinihintay ka lang na magbayad after ilang buwan. Kaya kapatid, ang buhay po natin ay magpakaligaya sa Panginoon, magalak lagi sa Panginoon, at huwag mo sasabihin, ba't ba ikaw pa ang napangasawa ko? No, yung napangasawa mo ang karapat dapat sa iyo at walang iba na pwedeng pumalit.
Ayaw nyo yata. So, pansinin po natin the faith of Jesus, the joy of the Lord, and the grace of Jesus. My grace is sufficient for thee. Verse 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kailan daw lalakas si Pablo? Pag siya'y mahina. Kaya pag sinabi ng iba, hinang-hina ako, pastor. You are strong. When I am weak, then I am strong. Because if you are not strong, you will not feel the weakness. Amen? At pag hindi ramdam ng isang tao ang kirot, aba, masama yun. Pero pag nararamdaman mo ang kirot, you are strong. Dahil hindi namamatay ang iyong central nervous system. Amen. Hallelujah. Ramdam mo pa rin yung sakit ng iyong kalingkingan sa kanang paa. Amen. So ang ibig sabihin, you are strong. And your strength has to be manifested by declaring that by His stripes I am healed. It is in your mouths. Amen po ba? Bunganga mo ang gamitin mo na manindigan ka na wala ka ng sakit sa gulugod. At huwag mong ipakita sa tao na ikaw ay may sakit. Ipakita mo sa tao na ikaw ay pinagaling ng dakila nating Panginoong Hesukristo at isigaw mo, Jesus healed me. Jesus did it all. Jesus gave me all this. At pag malakas na ipinagdiriwang mo ang Panginoon, hindi ka po manghihina sa iyong pananampalataya. Napakabuti po ng Diyos. Salita niya lang ang aking buhay. Ibig ba sabihin ay tayo maghihintay na lang? Hindi po. Pag ikay may pangarap, isa sa katuparan mo yung pangarap para yung iyong pangarap ay maging katotohanan. So that when you die, when I die, there will be stories of my histories why I am alive. Susunod kaya ang aming tatlong anak kung hindi nila nakita ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos? Hello? Kaya nais kong ipaunawa. Kung sa pansarili lamang meron akong ipagmamalaki dahil kami ay nagmanang mag-asawa sa kanilang pamilya at sa aking pamilya. Kung titignan ko ang mana, kahit mabuhay pa kami 20 taon, hindi na kami maghihirap. Pero hindi ako nakatingin doon sapagkat ang mana ko ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ako ay nag-aalab at laging nagliliyab sa pag-titiwala sa Kanya. Sapagkat kailangan ang lahat ng tao, bawat tao ay makilala ang Panginoon at magtiwala sa Panginoon at hindi sa mga bagay na likha. Kailangan ang bukang bibig natin sa pagmamalaki si Hesukristo ang may kagagawa ng lahat ng ito. At laging tandaan mo, ang lahat ng nananalig kay Hesukristo ay masipag. Sa 1 Corinthians 15:10, ang lahat ng pinananahanan ng grasya ng Panginoon ay masipag. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Kaya nga po, nais kong ipaunawa, ikaw ang gagawa ng iyong Bible study, hindi kayo paggagawa ng iyong pastor. Mahiya ka sa iyong pastor, ikaw ang gagawa ng iyong Bible study. Nung ako ay magsimulang maglingkod, pumupunta ako kung saan-saan lugar at ako ay nagba-Bible study. For 13 years, ako ay itinerant evangelist. After 13 years, ako ay missionary around the world. Wala akong pagod, wala akong hinto, basta ako ay sumusunod because the grace of God is at work in my life. And as you use that grace, it will abound, it will increase in strength. Kaya marami pong lugmok dahil hindi pa nagsisimula, ay lugmok na dahil hindi ginamit ang pananalig. Kaya kayo'y kasama ko dahil may gagawin ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Mapalad kayo, sinama kayo sa akin ng Diyos. Dahil ang Biblia ay maliwanag. Kung ano ang saserdote, gayon din ang miyembro. Kaya huwag mo sasabihin, ikay naghihirap dahil sa pangangaral ni pastor. Siyasatin mo ang aking buhay. Kailanman na hindi ako kinapos. Hindi ako nakatingin sa tao, nakatingin ako ay sa Diyos because God is the source of everything.
And nais kong iyong maintindihan mabuti, if you give, it's for your good. Because your pastor is the gift of God for you. And your pastor will be the way that God will bless you. Huwag mong sisiraan ang iyong pastor. Huwag kang maghihinanakit sa iyong pastor. Bubuelta lahat sa iyo yan. Yung sama ng loob, bubuelta lahat sa iyo yan. Sapagkat hindi matitinag ang anointing ng inyong pastor. And my anointing is to preach the gospel. To alleviate suffering of people. To lift up those who are weak. Yun po yung anointing. Yan napakaganda at napakahalaga. So, what is His abiding presence? Paano sasama sa iyo ang Diyos? 24 oras. Sa John 15:7, ano po ang sabi? If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung ikaw ay mananatili sa akin at ang mga salita ko, my words, hindi po word, words. At ang mga salita ko ay mananatili sa iyo, ika'y hihingi kung ano ang iyong ibig. Pero you will is connected with my words. Ang pwede lamang nating hingin at pwede nating gamitin is His words. Hello? You said in your word that you have given me the power to get wealth. So, Jesus, thank you very much. I am now in this transaction. Give me the wisdom to get this transaction. Hello? In line with His word. Kaya hindi ka pwedeng maghirap. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pwedeng maghirap. Dahil ang tipan ng Diyos sa bawat anak niya ay bigyan tayo ng kapangyarihang kumuha ng kayamanan. At para saan yung kayamanan? Una ay para sa Ebanghelyo. Pangalawa, para sa mga kapatiran. Magnais kang yumaman para tulungan mo ang mga dukha sa ating kapatiran. Kailangan bukas ang iyong palad. At huwag kang tikom ang palad at huwag ka rin kuripot. Ang kayamanan natin, yung basta sobra sa ating pangangailangan, kailangang gamitin natin unay sa Ebanghelyo at sa pagtulong sa iba. At pag ganyan ang buhay mo, lahat ng mabuting ginawa mo, gagantimpalaan ka ng Diyos. Inilalagay mo ang Diyos sa pananagutan at ang gawain ng Diyos ay maggantimpala. Kapag ikaw ay nabuhay na nagtitiwala sa Diyos, lagi kang gagantimpalaan ng Diyos. So this is the abiding presence of God. So, ikaw ay magiging mapanalanginin. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. At hihingin mo ang pangako ko, at tandaan mo, all the promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. At hihingi kayo sa akin ng ibig ninyo, at ito'y isasagawa sa inyo. Then ang pangalawa ay yung accompanying presence of God. At laging tandaan mo po, pag sinabing accompanying presence, ito po yung Jehovah Shammah, lagi siyang kasama. At kung papansinin po natin, nahati ang dagat, hindi ang Diyos makagagawa hanggat hindi sumusunod si Moses. Hindi niya pwedeng hatiin yung dagat kung hindi susunod si Moses. Paano nahati yung dagat? Itinaas niya yung tungkod. At ano ang nangyari? Nahati ang dagat at habang nakataas yung tungkod, sila'y tumawid sa isang tuyong dagat. At nung ibaba niya ang tungkod, nalunod ang lahat ng hukbo ng paraon. Yan nais kong ipaunawa sa inyo, God works in cooperation with those who believe in Him.
Hindi ninyo narinig, ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay tumatrabaho doon sa naniniwala sa Kanya. Kung ikay naniniwala sa Kanya, sa isang buwan, makakaalis ka kung meron kang pending visa sa pagpunta sa ibang bansa. I declare this to your hearing. In the mighty name of Jesus. Kaya nga, lalo kang mag-alam. At alam mo, huwag kang a-absent ng Sunday. Kansilahin mo lahat ng appointment mo. Sunday is the Lord's day. Sunday is the property of God. Lahat ng sa Diyos ay iyong parangalan. Kaya nga, napakahalaga. Ano po yung accompanying presence? Ano ang mangyayari pag sinamahan ka ng Diyos? Simple lang, mga kaaway mo, hindi mo kilala ang mga kaaway mo, pero pag ikay sinamahan ng Diyos, ang kaaway nila ay ang Panginoon. Our enemies will be the enemy of Jesus. Our foes will be the foes of Jesus. Our adversaries, it will be Jesus who will confront them. E nagugulat ka dahil nagkalugi-lugi na yung mga naiinis at naiinggit sa iyo. Why? Because you worship Him. Nakukuha niyo po? Sa 2 Chronicles 20 verse 15, kailangan paniwalaan mo ang salita ng Diyos. 3 sanib na puwersa ng 3 makapangyarihang hukbo ng 3 bansa ang nagsanib para wasakin si Jehoshaphat. Subalit, ang gusto ng Diyos ay dihado. Ang gusto ng Diyos ay hindi magtiwala si Jehoshaphat sa kanyang hukbo. Ang gusto ng Diyos, huwag kang magtiwala sa iyong perang nasa 3 bangko. Ang gusto ng Diyos ay huwag kang magtiwala sa iyong health insurance. Ang gusto ng Diyos ay huwag kang magtiwala sa PhilHealth. Ang gusto ng Diyos ay kay magtiwala sa Kanya lang. Hindi makagawa ang Diyos dahil tayo ay hati-hati ang pagtitiwala sa Diyos. Ang sa Diyos ay 1% lang at yung 99% hinati-hati natin kung saan-saan. No, God desires 100% dependence on Him. And He said, hearken you all Judah and you inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, nagsasalita ang propeta rito, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. 3 malalakas na hukbo ng 3 malalaking bansa laban sa mahinang hukbo ni Jehoshaphat. Ngunit laging tandaan mo, ang Diyos ay kasama ni Jehoshaphat. Amen. Remember Jericho? Ang Jericho ay walang nagawa yung makakapangyarihang mga hukbo doon sapagkat inilagay ng Diyos ang takot doon sa mga sundalo ng Jericho. At sila'y naging masunurin sa Diyos at nagiba ang walls of Jericho. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, lahat ng bayaran mo, kung ikay na-foreclose ang bahay, malulutas mo yan at maibabalik sa iyo at bangko pa ang makikiusap sa iyo, katulad nung nangyari sa aking pamangkin at ang sabi, ikaw ay foreclose na ang hinuhulugan mo, ito ang babayaran mo at napakalaki. Umiyak siya sa Diyos at ang sabi ng bangko, nagkamali pala sila ng computation. Hello? So, ang atin pong pag-alam sa buhay na relasyon sa Diyos ay of vital importance. Kaya siyasatin mo ang buhay mo, if your dependence of God is not 100%, umiyak ka at sabihin mo, patawarin mo po ako, Panginoon. Laging tandaan mo, sa Romans 8:37, totoo po lahat ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi? Romans 8:37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Hindi. Sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa tayo sa mananakop sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. So we have a conquering ability through Him that love us. Sa pamamagitan niyang umiibig sa atin. Ano po ba itong conquering ability ito? Ano ba yung kalaban? Tingnan natin sa 35. At ang sabi po doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? So pansinin po natin. Ikaw ay pilit na ihihiwalay sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo.
At ano ang kasangkapan para ikaw ay humiwalay sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo? Kapighatian. Ano ang pangalawa? Panganib, pag-uusig, gutom, kahubaran. Pag sinabing nakedness, talagang wala ng kapera-pera. Peril, yun pong peril ay panganib na katayuan o digmaan. So ano ang layunin nitong mga ito? Kapighatian, panganib, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, at digmaan. Ano ang layunin? For us to be separated from the love of Christ. Ikaw ba'y tamad nang dumalo ng Bible study? Ikaw ba'y tamad nang dumalo ng prayer meeting? Because tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword is separating you from the love of Christ. Without Bible study, without attending prayer meeting, you will never be strong. Sa verse 36, ano po ang sabi? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Sang-ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyong ikabubuti, kami ay pinapatay sa buong maghapon. Kami ay ibinilang sa mga tupa na nakahanda para katayin, slaughter. Sino po ito? Sila Pablo at ang kanyang mga kasamahan. Ang ibig bang sabihin, namamatay sila? No. Hindi po yung kanilang katawan ang namamatay, kundi sinusupil nila ang kanilang pakiramdam, sinusupil nila ang kanilang nakikita para sila'y matutong magpatuloy magtiwala na itong mga taga-Roma ay maliligtas din. Itong mga Kristiyano sa Roma ay maliligtas din. Sapagkat napakatindi po ng Kristiyano, ang Kristiyano po ay ihuhulog doon sa tinatawag na dungeon. Sa Roma, nagtayo si Nero ng dungeon. At sangayon sa kasaysayan, yung isang senador na nagkasala, inihulog ni Nero doon sa dungeon na yon. Maghapon nabaliw at namuti ang buong balat. Nabaliw in 1 day's time dahil walang hangin po doon. Pero si Pablo, nilagay doon for 2 years. Nang lumabas siya, kutis bata pa rin. Why? Because of the Lord Jesus. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, Herodes, wala kang magagawa sa akin, mangangaral ako ngayon, mangangaral ako bukas, hanggat hindi pa takda ko, wala kang magagawa. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa inyo, dapat magtiwala kang lubusan sa Diyos. Ulitin kong muli, dapat magtiwala ka ng lubusan sa Diyos. At ang layunin ng mga pag-uusig ay para lumamlam ang iyong pag-ibig kay Kristo. Sa verse 38, matindi ito. For I am persuaded that neither deaths. So kay hinuhod at ako'y lubusang napapaniwala. Neither death. So pansinin natin yung neither, nor. Hindi po ito nor chicken. Ano po? Yun pong nor, ang ibig sabihin ay hindi. Sapagkat ako ay lubusang napapaniwala, napahinuhod akong maniwala, na hindi ang kamatayan, hallelujah, hindi ang buhay, hindi ang mga anghel, hindi ang mga pamunuan ng dyablo, hindi ang kapangyarihan ng kadiliman, hindi ang mga bagay sa kasalukuyan, no ang mga bagay sa darating. Yung iba ay nanghihina dahil sa kalagayan nila sa kasalukuyan. Yung iba ay nahihintakutan na baka pagtanda nila, sila ay maging paraplegic. Sila'y natatakot na baka sila hindi mahalin ang kanilang anak. Nais kong ipaunawa sa iyo, sa Jesus na umiibig sa iyo at sa akin, hindi tayo manghihina sa ating pagtanda. Kahit puti na ang ating buhok, tayo'y palalakasin pa rin ng Panginoon dahil siya'y tapat at napakabuti. At ang sabi sa 39, tiwala lang po sa Panginoon.
Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, pansinin po natin, the love of the Father is invested in Jesus. So, when you love Jesus, you love the Father and Jesus both. Amen po ba? Kaya walang makasisira sa iyo, walang makatatalo sa iyo. Bakit? Sapagkat ikay patuloy na iniibig ng Panginoon at hindi ka mawawalay sa pag-ibig ni Kristo at sa pag-ibig ng Ama. The love of Christ and the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, nais kong iyong maintindihan ngayon. Tingnan mo ang iyong katabi. Bakit malamlam ang iyong pananampalataya? Bakit sinisiraan mo ang iyong pastor? Wala namang kasalanan sa iyo. Ang pastor, nagtuturo lang ang iyong pastor at hindi kanya ang mensahe ng Diyos. Bakit iyong pinangangatwiranan ang mensahe ng Diyos? Hello? The more you are acidic toward your pastor, the more your life will be acidic and toxic. Because your pastor is gift of God for you. So when you honor your pastor, kahit nasasaktan ka, dahil kailangan masaktan ka, dahil merong mga mali sa iyong buhay. Pag hindi ka nasaktan, hindi salita ng Diyos ang iyong naririnig. Pero hindi ako nangangaral para kilitiin kayo. I am not here to nakilitiin kayo. Ako'y narito para kayo ay lansagin sa mga bagay na hindi totoo. Amen? Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa 24 ng Matthew, ano ang sabi ng Panginoon? For then there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Sino raw ang lilinlangin? The very elect. Kaya alisin mo ang sama ng loob mo, alisin mo ang inanakit mo, at magpatawad ka sa lahat ng iyong mga kaaway, at nang sa gayon, hindi ka malinlang ng bulaan. Ang madaling linlangin ay yung may sama ng loob. Hello? Pansinin po natin ang 5 lalaki. Aywan kung kilala ninyo. Kilala niyo si Judas Iscariot? Ilan yata ang nakakakilala? He is a betrayer. Ibinenta niya ang Panginoon. Kilala niyo si Pedro? Ano ang kanyang kasalanan? He denied Jesus 3 times. 3.5 years. They are in close fellowship. Hindi ako maririndi kung ako ay murahin. Harapang minura ako sa isang pulpito at ang sabi ang matatandang obispo dapat mamatay na. Pero nagsisi siya. Dahil lalo akong lumalakas at lumulusog. Noong 2001, tuwan-tuwa ang isang doktor. At ang sabi, nakulto na si Greg. At siya tuwan-tuwa sa harapan ng telebisyon sang-ayon doon sa nagpatuto sa akin. Dahil hindi maalis yung sama niya ng loob, siya'y nagdiwang pero hindi niya alam na yung nangyayari sa akin noong 2001, iniangat ako ng Diyos sa mas mataas na level ng ministeryo. When there is no test and trials, don't expect great provision and great success. Great success is connected with great trials. Great provision is connected with great obedience. Kaya nais kong iyong maunawaan, si Tomas na kasama ng Panginoon for 3.5 years, nag-alinlangan kay Hesus Kristo. Si Philip, na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon kung saan ako naroroon, kayo duroon. At ang nag-alinlangan din, ang sabi niya, paano kami paparoon sa iyong sinasabing, isasama mo kami. At sumagot ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Pero itong matindi, si Pablo. Si Pablo, pakiramdam niya, siya ang napakahusay na teologo. Si Pablo, na pakiramdam niya, alam niya ang buong batas. Pero, kinatagpo siya ng Panginoon isang araw. Saul, Saul, bakit pinag-uusig mo ako? Mahirap tumadyak at sumipa sa tuod. It is hard
to prick. Yun pong tuod. Kaya wala siyang kapanapanalo. Pero nais kong ipaunawa, it is only betrayal that will make a person hopeless. But if you deny Christ so many times, you have hope. Amen. Hallelujah. If you doubt Christ for many times, you have hope. Hello. If you don't believe what He said, you have hope. If you are persecuting your pastor and your fellow believers, you have hope. And one way for that activation of hope is repentance, and repentance is metanoia, and metanoia is a change of mind. And what is a change of mind? You go to God and ask for forgiveness. Confession is admission that you have committed those sins, and God will forgive you. And once you receive forgiveness, then you will never be forsaken ever. Pag natanggap mo ang kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo, hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero kailangan mag-alab ka sa isang desisyon. Remember this, Philippians 1:6, the accomplishing power of God. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Hanggang kailan itong gandang ginawa sa akin ng Panginoon? Hanggang sa pag-akyat ko sa ulap. Being confident, total being, total spirit, soul, and body. So my heart, my mind, my physical body are confident of one thing, that He which hath begun a good work, siyang nagsimula ng mabuting gawain sa akin. Siya rin ang magsasakatuparan. So, He began a good work in me, in you, will perform it. Ano po yung perform? Siya ang magsasagawa. Siya ang magsasakatuparan hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. What is the day of Jesus Christ? That is Bema judgment. The day of Jesus Christ and the day of the Lord is two separate things. Sa 2 Corinthians 5:10, ipakikita ko sa inyo ang day of Jesus Christ. Ano po ang sabi doon? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So pansinin po natin, ang Bema judgment po ay pagbibigay ng gantimpala sa ginawa nating mabuti o masama. At laging meron po tayo nagagawang masama pero hindi naman nakamamatay because it is not mortal. Ang mortal lang ay yung nasa 10 commandments. At galit ng galit ang Panginoon sa adultery. Galit na galit ang Panginoon sa lying. At sa murder. Yun po'y nasa 10 utos. Pero hindi ka maglililo sa iyong asawa. Magtatapat ka kung ikaw ay may kabit, iwan mo ang iyong kirida at magmadali kang bumalik sa iyong asawa. Kung hindi, maghihirap ka sa iyong pagtanda, matutuyo ang iyong butot balat. Pag-aralan ninyo ang Book of Proverbs. God is so strict about marriage. Pag inapi ko ang asawa ko, kalaban ako ng Diyos. Kaya suko ako sa asawa ko dahil ayokong makaalaban ng Diyos. Because woman is the weaker vessel. So ano naman ang day of the Lord? Malakay 3:1. Hindi po ito sa atin. Ito po sa mga makasalanan. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come. So the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Verse 2.
At who may abide the day of His coming? Ito po yung second coming, ito po yung second part. And who shall stand when He appeareth? For He is like a refiner's fire and like fuller's soap. So ito po yung day of the Lord, ito po yung day of white throne judgment. Pero tayo po, nandun po tayo sa 2 Corinthians 5:10, the Bema judgment. Kaya, mag-alab ka na sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kalabitin mo, mag-alab ka na sa Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, nagamit ng hustuhan si Pedro, si Tomas, dahil siya ang martyr sa India, siya ang nagdala ng mabuting balita sa India, si Philip ay sa Ethiopia. At makikita natin si Pablo ay sa buong Roma at sa iba't iba pang panig ng Asia. Siya nagamit ng todo, kaya ikaw ay may gamit. Sabihin mo, ikaw ay may gamit. At pwede kang gamitin ng Diyos sa buong daigdig, pero magpasya ka ngayong umagang ito. Isuko mo yung buhay na yan. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-806-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.